Ang tanghalian ng muling pagtatagpo. Isinumpa ng aking biyenang babae ang aking nanay. Tinawag itong taga-probinsya, ilang pinag-aralan, hindi marunong mag-alaga ng anak. Agad akong humampas sa kanya at kinuha ang aking mga magulang para umalis. 30 minuto pagkatapos, nagsara ang negosyo ng pamilya ng aking asawa. Marahil hindi ko malilimutan hanggang sa katapusan ng aking buhay ang tanghalian ng muling pagtatagpo noong araw na iyon. Isang tanghalian na tila karaniwan tama ang kaugalian, tama ang etiketa, ngunit ito ang simula ng lahat ng bagsak na darating. Nang araw na iyon, 3 pa lamang na araw mula nang ikinasal kami, dinala ko ang aking mga magulang sa bahay ng aking mga biyenan. Sa aking puso ay sabay na nerbyoso at pag-asa. Kahit noong una ay mahigpit at mapanuri ang aking biyenan, patuloy pa rin akong nagsabi sa aking sarili, bilang bagong manugang, magtiis muna ng kaunti at unti-unting maayos ang lahat. Nais ko lamang na huwag malagay sa mahirap na sitwasyon ang aking mga magulang, huwag silang mapakingalan. Ang tanghalian ay maayos ang pagkahain, maraming pagkain, magandang presentasyon, wala talagang mairereklamo sa panlabas. Ngunit sa sandaling tinignan ko ang mga mata ng aking biyenang si Aling Rosario Mendez, naramdaman ko agad na may hindi tama. Ang kanyang tingin sa aking mga magulang ay mula ulo hanggang paa, hindi lamang pagtingin, kundi pagsuri, parang sinusuri ang isang bagay na mabibili. Kasabay ng pag-upo niya, ngumiti siya ng mapanghina at nagsabi ng isang bagay na tila walang intensyon, ngunit matalas na parang kutsilyo. Siguro hindi pa kayo nakakaain sa ganitong handa ang mga bisita mula sa probinsya, ano? Natigilan ang buong mesa ng isang tibok ng puso. Ang aking nanay ay bahagya lamang ngumiti, kinuha ang karne at inilagay sa plato ko, nagpapanggap na hindi narinig. Ang aking tatay naman ay tahimik lamang, tumango ng pagbati para makalusot. Naupo ako roon, mahigpit na kinukurot ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa, sinisikap na manatiling kalmado. Sa araw ng muling pagtatagpo, ayaw ko namang gawing malaking usapin ang lahat. Marahang sumagot ako. Opo, mas simple lang po kami sa bahay, ngunit ang mahalaga ay ang pagmamahalan. Naisip ko na sapat na ang aking sagot. Ngunit para sa kanya, iyon lamang ay isang pagkakataon para magpatuloy. Napalak si Aling Rosario, humigop ng tubig, at nagpatuloy, ang boses ay puno ng pangungutya. Pagmamahalan? Sa panahon ngayon, may nabubuhay pa ba sa pagmamahalan? Kung walang disiplina, walang kakayahan, saan kukuha ng lakas para palaguin ang anak? Nagsimula na akong maramdaman ang kakulangan ng malinaw, ngunit nagpigil pa rin ako. Lumingon ako sa aking nanay, tahimik pa rin siya, nakatungo, kumakain ng dahan-dahang maliit na subo. Naiintindihan ko na ang nanay ay nagtitiis dahil sa akin. Ngunit lumampas na ang bagay sa hangganan. Ang aking nanay, ng buong katapatan, ay kumuha ng karne at inilagay sa plato ni Aling Rosario, malumanay na nagsalita. Tikman po ninyo ito, sarili ko pong luto. Hindi pa natatapos ang pangungusap, malakas na itinulak ni Aling Rosario ang kamay. Ang kutsara ay nagtatambol sa plato ng malakas at matuyo, at ang karne ay nahulog sa mesa. At pagkatapos ay narinig ko ang salita. Taga-probinsya, walang pinag-aralan, hindi marunong mag-alaga ng anak, nagpapanggap pa ring pamilya ng aking pamilya. Natigilan ako. Ang buong espasyo ay parang nagyelo. Ang aking tatay ay kumukurot ng mahigpit sa kanyang mga kamay hanggang lumabas ang ugat, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Ang aking nanay naman ay nakatungo, nanginginig ang mga labi, hindi makapag-angat ng mukha. At si Harold, ang aking asawa, ang lalaking nagsabing poprotektahan niya ako, ay tahimik lamang. Yumuko siya, ni isang salita ay hindi sinabi. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Tumayo ako, malakas na tibok ng puso, hanggang marinig ko ang bawat tibok sa dibdib. Nanginginig ang aking boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Sino ang tinatawag ninyong walang pinag-aralan? Ang aking sariling mga magulang ang inainsulto ninyo diyan. Hindi lamang hindi tumigil si Aling Rosario, nagtawanan pa siya ng mas malakas. Sa tingin mo, karapat-dapat ka sa anak ko? Biyaya para sa inyo na napangasawa ka niya. Isang pangungusap,
tulad ng patak ng tubig na nagpapasok sa baso. Hindi ko na narinig ang anumang bagay, lahat sa paligid ay parang natanggal. Natitira na lamang ang imahe ng aking nanay na nakatungo, ang aking tatay na tahimik na nagtitiis ng kahihiyan, at ang asawang nakatayo sa tabi ko ngunit hindi tumalikod. Humakbang ako pasulong at bago ko pa mapag-isipang mabuti, hinampas ko ng diretso ang mukha ni Aling Rosario Mendez. Platsch, malinaw na tumalab ang tunog. Tiyak. Ang buong silid ay nanahimik. Niyakap niya ang kanyang mukha, malapad ang mga mata sa akin na parang hindi makapaniwala. Naninibo si Harold, nauutal. Ikaw, ano ang ginawa mo? Hindi ako sumagot. Lumingon ako at mahigpit na kinuha ang kamay ng aking nanay. Kinuha ang tatay para tumayo. Ang aking boses ay malamig hanggang sa nagtaka ako sa aking sarili. Umuwi na tayo. Walang nagtangkang pigilan. Walang nagsabi pa ng kahit ano. Lumabas kami sa bahay na iyon sa harap ng nagulat na mga mata ng lahat. Sa pintuan, huminto ako. Lumingon ako, tumingin ng diretso sa biyenang babae at pagkatapos sa kay Harold at dahan-dahan kong sinabi ang bawat salita. Sa loob ng 30 minuto, mauunawaan ng mga ito kung ano ang ibig sabihin ng hindi karapat-dapat. Nang masabi iyon, lumabas na ako, hindi na lumingon. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit mas malamig ang loob ng aking puso. Inakala nilang isa lamang akong ordinaryong manugang na magtitiis at lulunok ng luha tulad ng marami, ngunit hindi nila alam mula sa sandaling iyon na itakda na ang lahat. Ang pangalan ko ay Hailey Cruz. Kung titingnan lamang ang labas, marami ang mag-iisip na mapalad ako, matatag ang trabaho, mahinahon ang pagsasalita, hindi masama ang hitsura, at nakakuha pa ng asawa na mukhang mabuti, may pinag-aralan, may hanapbuhay. Ngunit ang nasa loob lamang ng sitwasyon ang umaalam, may ilang kasal na mula pa sa simula ay liko na, at sa kabataan at pagtitiwala sa damdamin ay pinipili lamang na hindi pansinin ang mga hudyat. Ang aming pamilya ay hindi mayaman. Ang aking mga magulang ay nagbebenta ng maliit na tindahan ng sari-sari na matagal na sa lumang baryo. Ang pera ay mula sa maagaring paggising para buksan ang tindahan, mula sa mga tanghali na nakaupo sa harap ng bentilador, mula sa mga gabing huli na nagbibilang ng kita. Ngunit ang aking mga magulang ay namuhay ng may dangal. Sa aming tahanan, malinaw ang isang alituntunin mula ng bata pa ako. Ang kahirapan ay hindi kahiya-hiya. Ang pamumuhay ng walang integridad ang kahiya-hiya. Marahil dahil doon, lumaki akong hindi masyadong tusino, hindi rin sanay na yumuko sa iba, at hindi kailanman natutunan na tumingin sa mukha ng ibang tao para malaman kung paano mamuhay. Nakilala ko si Harold Flores sa isang trabaho na magkasama namin. Noon, responsable ako sa pagkontrol ng gastos para sa isang proyekto at si Harold ay kinatawan ng kabilang panig para sa supply ng kagamitan. Ang unang impresyon ko sa kanya ay seryoso, magalang at may maayos na ugali. Si Harold ay nagsasalita ng naaangkop, hindi nagpapakita na maingay at palalo tulad ng maraming lalaki na nakilala ko. Sa unang usapan namin, hinila niya ang upuan para sa akin at naalala pa nga na hindi ako umiinom ng matapang na kape. Ang maliliit na bagay tulad nito ay kadalasang nagpapasuko ng puso ng babae. Pagkatapos ng ilang beses na pagkikita, nagsimulang mag-text si Harold, humingi ng balita. Sa una ay tungkol sa trabaho, pagkatapos ay naging mga tanong na napaka-ordinaryo tulad ng, kumain ka na ba? Kamusta ang mga magulang mo? May balak ka ba sa weekend? Ang pagmamalasakit niya ay hindi masyadong malakas, hindi mapagmalaki, ngunit sapat para maramdaman kong pinapansin niya ako. Sa panahong iyon, taimtim akong naniniwala na nakakita ako ng isang lalaking may integridad. Sinabi sa akin ni Harold na ang kanyang pamilya ay may sariling kumpanya na gumagawa ng construction equipment. Hindi naman malaking korporasyon, ngunit may lugar sa industriya. Ang buhay ay matatag. Hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ang usapin ng yaman at kahirapan. Ang mas pinapansin ko ay ang paraan na lagi siyang nagsasalita tungkol sa pamilya ng may galang.
Sinabi ni Harold na ang kanyang nanay ay medyo mahigpit, ngunit nagmamalasakit sa mga anak. Natawa pa siya at sinabi na ang kanyang nanay ay marahas magsalita, ngunit kapag nakilala mo ng matagal, makikita mo kung gaano niya kamahal ang pamilya. Noong panahong iyon, nagtiwala ako. Sa unang beses na pumunta ako para makilala ang kanyang pamilya, naramdaman ko na ang kapaligiran ay hindi natural. Ang aking biyenang si Aling Rosario Mendez, mula simula hanggang katapusan, ay walang totoong ngiti para sa akin. Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay napakabusisi hanggang sa naramdaman ko na nakatayo ako sa harap ng isang di nakikitang timbangan para matukoy ang aking halaga. Tinanong niya ako kung ano ang trabaho ko, magkano ang sahod, may sariling bahay na ba ang mga magulang ko, ilang magkakapatid sa pamilya, at kamusta ang lupain. Ang mga tanong na ito ay tinanong ng may nakakakilig na tono. Ngunit habang nakikinig ako sa bawat tanong, nagiging malamig ang aking puso. Sinikap ko pa ring maging magalang at sumagot ng angkop. Ngunit pagkatapos ay nagsalita siya ng isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Humigop siya ng tsaa, ibinaba ang tasa, tumingin ng diretso sa akin at nagsalita. May dala bang kahit ano ang iyong pamilya para pumasok sa aming pamilya? Iyon ay huminto sa akin. Hindi dahil sa pinagpapantasya ko ang mayaman at mahirap, kundi dahil hindi ko akalaing may taong makapag-usap ng ganoon sa isang batang babaeng bagong darating sa kanyang bahay nang may ganitong paghamak. Sa daan pa uwi noong araw na iyon, sinabi ko kay Harold na baka mas mabuting tumigil na tayo. Sinabi ko ng tapat na hindi ako takot sa kahirapan, hindi sa pagiging manugang, ngunit takot ako sa isang kasal na mula pa sa simula ay hindi ako iginalang ng biyenang babae. Niyakap niya ang aking kamay, mababa ang boses, at tila lubos na nagmamalasakit sa akin. Mahigpit lang ang nanay ko, hindi siya masama. Natatakot siya na baka ang mapangasawa ko ay hindi marunong mag-alaga ng pamilya, kaya ganyan siya. Bigyan mo lang siya ng oras, at sa huli ay maiintindihan kanya. Marahil dahil sa pag-ibig, kadalasang naniniwala tayo sa nais nating paniwalaan, kaya naging malambot na naman ang aking puso. Simpleng naisip ko, basta mamuhay akong may integridad, marunong makilala sa oras, mahalin ang asawa at ang kanyang pamilya, sa huli ay mapapansin din ng mga ito. Naniniwala ako na ang totoong damdamin sa kalaunan ay magpapalubog sa mga paunang paghatol. Ngunit habang papalapit ang kasal, may lumalaking pakiramdam sa akin na mahirap bigyan ng pangalan. Hindi eksakto na takot, mas katulad ng kutob na hindi magiging madali ang lahat tulad ng aking inaasahan. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa bahay ng mga biyenan. Isang bahay na 3 palapag mula sa labas ay talagang maganda, ang loob ay kumpleto rin. Ang mga bisita na pumapasok ay palaging nagpupuri sa pamilya na maayos at may kakayahan. Sa unang araw na dinala ko ang aking maleta, sinabi ko sa aking sarili, ngayon ay bahay ko na ito, kailangang matutunan kung paano makiisa, paano maging manugang, paano mamuhay nang naaangkop para sa magkabilang panig. Ngunit sa loob lamang ng wala pang 1 linggo, naunawaan ko na may ilang lugar na kahit gaano ka pa sikaping makisama, hindi talaga totoong nais ng mga tao roon na ituring kang kapamilya. Si Aling Rosario ay hindi nang sumigaw agad, ang kanya ay mas nakakainip na paraan. Itinuring niya akong isang pansamantalang nakatira, isang nang-iistay. Kahit na regular akong pumupunta sa trabaho, may sweldo, nagbibigay ng kontribusyon, at hindi kahit minsan nang hihingi ng pera sa pamilya ng asawa. Sa unang almusal pagkatapos ng kasal, maagang bumaba ako para tulungan siya sa paghahanda ng pagkain. Inisip ko na magpapababa ang kanyang pagkaayaw sa akin sa pamamagitan nito. Ngunit nang makita niya akong nagbubukas ng ref para kumuha ng itlog, malakas siyang nagsalita. Ang mga gamit sa bahay na ito, dapat mong malaman kung ano ang maaari mong hawakan at kung ano ang hindi. Bagong dating ka pa lamang at kumikilos na parang bahay mo. Natigilan ako, hawak pa ang itlog sa kamay, nararamdaman ang init sa mukha. Nang sandaling iyon ay lumingon ako kay Harold na nakaupo sa hapagkainan, naghihintay ng isang salita na susuporta sa akin, ngunit tumingin lamang siya sa kanyang telepono
at basta na lang sinabi ng parang nakikiusap sa bata, "Hayaan mo, ganyan talaga si nanay. Sa huli ay mananabik ka rin doon." Ang parirasang, "Sa huli ay mananabik ka rin." Na ito narinig ko ito, nang paulit-ulit, hanggang sa ikinayamot ko na. Sa tuwing may sinabi ang kanyang nanay na masakit, iyon lamang ang sagot niya, magaan, umiiwas, parang hindi ang nasasaktan ay ang kanyang sariling asawa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mapansin ang diskriminasyon sa bawat maliit na bagay. Sa loob ng bahay ay may 2 kasambahay na part-time, ngunit basta may kulang na tuwalya sa banyo o hindi nadilig ang halaman sa hardin, si Aling Rosario ay tatawagin ang aking pangalan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagtuturo ng marahas, gumagamit lamang siya ng tono na kalahating pangungutya, kalahating pagtuturo. Ang bagong manugang ay dapat marunong kumilos ng tama. Sa bahay ng iba, hindi ka basta-basta kumakain at umalis. Ang 2 salitang, sa bahay ng iba, paulit-ulit itong ibinubuhos sa aking pagpapahalaga sa aking sarili tulad ng isang matalas na karayom. Isang beses, nang ilang kaibigan ni Aling Rosario ay dumating para bisitahin, habang dinadala ko ang tsaa, narinig ko ang isa sa mga kaibigan na nagsabi ng umiti, "Ang bagong manugang ng bahay mo ay maganda." Hindi pa ako nakakangiti nang si Aling Rosario ay malamig na nagsalita, "Maganda naman, ngunit ang batang iyon ay walang dala-dala para sa pamilya ng asawa." Sinabing iyon ng harapan niya sa akin, harapan sa mga bisita na parang karaniwan lamang ang bagay na iyon. Natigilan ako. Ang tasa ng tsaa sa kamay ko ay halos malaglag sa kaba. Isang iba pang kaibigan na naramdamang nagiging awkward ang sitwasyon ay sinubukang baguhin ang paksa. Naku, sa panahon ngayon, ang mahalaga ay masaya ang mga anak. Agad na sumagot si Aling Rosario, "Ang kaligayahan ay kailangan ng pundasyon para manatili. Kung walang dala, mahirap ang lahat." Mula noon, naunawaan ko para sa kanya, hindi ako manugang, mas malayo pa, hindi ako pamilya. Isa lamang akong babae na walang angkop na pinagmulan, na napangasawa ang anak niya dahil sa swerte, kaya dapat na maalam na sumunod at tanggapin ang mas mababang posisyon. Ang mga tanghalian ng pamilya ay unti-unting naging pagpapahirap, kung saan ako uupo, kung ano ang kukunin, kung paano magsasalita, halos lahat ay sinusuri. Kung kukuha ako ng karne para sa tatay ng asawa, sasabihin ni Aling Rosario na nagpapakita na lamang. Kung kukuha ako ng pagkain para sa asawa, sasabihin niya na sa harap ng matatanda ay nagtatangkilik. Kung tatahimik na lang akong kumain, sasabihin niyang mapungay. Kung susubukan ko namang makipag-usap para may sigla, sasabihin niya na bago pa lang ang manugang, nakikipag-usap na sa matatanda. Isang beses, hindi sinasadya ay humawak ako ng kutsara gamit ang kaliwang kamay dahil hawak ko ang mainit na mangkok ng sabaw sa kanang kamay. Agad na sinabi ni Aling Rosario sa mesa, "Hindi ba kayo nagturo ng tamang ugali sa bahay ninyo? Paano kumain, karaniwan ng tao sa labas?" Nanghihinayang akong ibaba ang kutsara at tumayo, na nang hinawakan ni Harold ang aking kamay sa ilalim ng mesa, mababa ang boses, "Tara na, huwag gawing malaki. Lagi na lang ganoon, palagi akong ang dapat na magtiis, palagi akong ang dapat na lulunok nito. Ang nagdudulot ng problema ay ituturing lamang na ganyan talaga ang ugali niya." Nagsimula akong tumingin kay Harold ng may ibang paningin. Pagkatapos ng kasal, malinaw na nagbago siya. Wala na ang mga mensaheng nagtatanong kung kumain na ba ako, wala na ang sensitibong paraan ng pakikinig na katulad noong magkasintahan pa kami. Pagdating galing trabaho, alinman ay umahon sa silid o tangan ang telepono o magsabing abalang-abala ang kumpanya ngayon. Sa tuwing gusto kong makipag-usap ng seryoso, lagi siyang naghahanap ng paraan para umiwas. Isang beses na tinanong ko siya ng diretsyo, "Nakikita mo ba na lumalagpas na si nanay sa hangganan pagdating sa akin?" Habang nagtatingin kanyang polo, narinig niya ito at bumuntong hininga, "Huwag kang maging masyadong sensitibo." Matanda na siya, nagpapahayag lamang ng ilang salita. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko, at bigla akong naging malamig sa loob. Lumabas na pala na pagkatapos ng kasal, hindi na siya
nasa panig ko. Isang hapon, nakauwi akong mas maaga kaysa karaniwan dahil masakit ang ulo. Nang lumipas ako sa sala, narinig ko ang tinig ng aking biyenang nagsasalita sa telepono sa balkonahe. Hindi niya alam na nakauwi na ako. Ang boses niya ay hindi na may mapagkunwaring pagkamatibay tulad ng karaniwang ginagawa niya sa harap ng ibang tao, mas malamig at mas matalas. Oo, huwag mag-alala, siya ay basta isang piyesa para mapigilan ang pag-alis ni Harold. Ang uri ng batang iyon, sa isang tingin ko lamang, ay alam ko nang wala siyang magagawa. Natigilan ako sa likod ng dingding. Hawak pa rin ang bag ko, lumabas ang malamig na pawis. Basta isang piyesa para mapigilan ang pag-alis ni Harold. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa aking isipan. Pigilan para sa ano? Mapigilan ang pag-alis mula saan? Mapigilan ang pag-alis mula kanino? Bakit gagamit ng salitang piyesa? Hindi ako nangahas lumabas ni hindi nangahas pang makinig pa. Naramdaman ko lamang na may isang bagay sa aking loob na unti-unting nanlulusaw. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong mag-alinlangan tungkol sa kasal na ito. Maaaring hindi ito kasing simple ng hitsura nito. May isang bagay sa pamilyang ito na hindi malinaw, ngunit wala pa akong sapat na katibayan para magsalita, ni hindi ko gustong gawing maingay ang lahat habang hindi ko pa naiintindihan kung saan ako nakatayo. Kaya pinili ko ang katahimikan. Patuloy pa rin akong pumunta sa trabaho, kumain kasama nila, sinisikap pang magpanatili ng papel ng isang ordinaryong asawa at manugang. Ngunit sa kaibuturan ko, alam ko na hindi na ako katulad ng dati. Nagsimula akong mag-obserba ng mas mabuti, mas maingat na pinagtitibay sa alaala ang bawat salita, bawat tingin, bawat kakaibang kilos sa bahay na iyon. At mula sa oras na iyon, may isang pakiramdam na dahan-dahang lumaki sa akin ang pakiramdam na ang pamilyang ito ay nagtatago ng isang sikreto. Isang sikreto na kapag nalaman ko, maaaring hindi na maging katulad ng dati ang lahat. Pinabayaan ko ang mga hudyat na iyon at sa kalaunan, nagbayad ako ng mataas na halaga para doon. Pagkatapos ng beses na narinig ko ang sinabi ng aking biyenan sa balkonahe, hindi na ako nagkamali na manahimik sa loob ng aking puso. Nagsimula akong tumingin sa lahat sa bahay ng asawa ng iba. May mga bagay na dati ay iniisip kong napakasensitibo ko, ngunit nang maingat na pinag-aralan, makikita ang mas maraming kakaibang bagay lalo na tungkol sa kumpanya ng pamilya ng asawa. Bago kami mag-asawa, lagi si Harold na nagsasalita nang may pagmamalaki na ang kumpanya ng kanyang pamilya ay maayos ang negosyo, may natatanging lugar, matatag ang mga kliyente at patuloy na lumalago. Ang tatay ng asawa ay laging nag-iistorya tungkol sa integridad at sa tamang paraan ng negosyo. Ang aking biyenan naman ay laging nagbubukas ng bibig. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa karangalan. Ngunit habang lumalapit ang pakikipag-ugnayan namin, mas makikita ko na ang mukhang magandang iyon ay may kakaibang pagpilit sa loob, katulad ng isang magandang pintura na ibinuhos sa ibabaw ng isang bagay na nagsisimula ng bumiyak. Nagtatrabaho ako sa larangan ng pananalapi at panloob na kontrol, kaya may mga bagay na sa iba ay karaniwan lamang na marinig, ngunit sa aking tainga ay mayroon na agad na pakiramdam na may hindi tama. Isang beses, habang kumakain, sumasagot si Harold sa telepono ng isang empleyado at malinaw ang kanyang pagkainis. Ilang maikling pangungusap lang ang sinabi niya. Baguhin ang numero, huwag hayaang makita ng kabilang panig ang bagay na iyon, aayusin ko ito. Pagkatapos na ibaba ang telepono, nang makita niya akong tumitingin, agad siyang nagbago ng tono at nagngiti. Maliit na bagay lang sa bodega, ngunit ang paraan ng pag-iwas ng kanyang tingin ang nanatili sa aking alaala. Pagkatapos ng ilang araw, habang dumadaan ako sa kwarto ng trabaho ni Harold sa bahay, ang pintuan ay hindi nakasusi ng buo at sa mesa ay isang bukas na makapal na folder ng mga papeles. Marahil ay lumabas siya para sagutin ang telepono. Wala akong ugali na dumungaw sa gamit ng ibang tao, ngunit nang sumilip lamang ako, nakakita agad ako ng isang bagay na hindi tama. 2 listahan ng presyo, magkaparehong code ng produkto, magkaparehong petsa ng pirma, magkaparehong pangalan ng partner, ngunit ang mga numero ay nagkakaiba nang walang makatwirang dahilan.
Ang isang listahan ng presyo ay halos 20% ang taas kaysa sa isa pa. Hindi pa naibanggit na ang code ng produkto sa kontrata ay isang uri, ngunit sa teknikal na karagdagan ay iba. Kinuha ko ito para mas mabuting suriin. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis. Para sa hindi nagtatrabaho sa larangan, ang mga detalyeng ito ay maaaring typo lamang. Ngunit para sa akin, katulad ito ng uri ng pagbabago ng mga papeles para makalusot sa mga probisyon at legalisehin ang pagkakaiba ng halaga. Katatapos ko lang ng paglalagay ng mga papeles nang pumasok si Harold. Tumingin siya sa akin, agad na nagbago ang kanyang mukha, hindi na ang karaniwang pagod o neutral na ekspresyon, kundi ang hayag na pag-iingat. Kinuha niya ng mabilis ang folder mula sa aking kamay, matalas ang boses. Sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan ang mga papel ng kumpanya? Bahagya akong nagulat. Kahit sa panahon na hindi na masyadong mainit ang aming relasyon mula nang mag-asawa kami, hindi pa nagamit ni Harold ang ganitong bastos na tono sa akin. Sinisikap na manatiling kalmado, mababa ang boses. Hindi ko sinasadya ang pagkakita, ngunit mukhang may problema sa mga numero rito. Kung ilabas ito ng ganito, madaling mapansin ng iba. Ibinato ni Harold ang folder sa mesa, kunot ang noo. Hindi mo nauunawaan ang kumpanya ko. Huwag na huwag mong pansinin ang lahat ng bagay dahil nagtatrabaho ka sa pananalapi. Hindi pa ako nakakapangsalita nang lumiko na siya at itinago ang mga papeles sa bag, parang natatakot na may makakita pa ng kahit isang salita. Ang ganitong ugali ay nagpapahiwatig na hindi na ito isang ordinaryong panloob na bagay. Kung malinis ang lahat, hindi siya magreaksyon ng ganoon. Nang gabing iyon, nalaman ni Aling Rosario ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ito nakaabot sa kanya, ngunit pagkaupo ko lang sa hapagkainan, tinitingnan na niya ako ng may pangungutya at nagsabi, "Bantayan mo ang iyong asawa. Huwag makialam sa malalaking bagay." Ang babae na maliit ang alam, ngunit iniisip niyang matalino, ay lagi lamang nagdudulot ng abala. Nais ko sanang sumagot, ngunit nauna pa si Harold. "Sige na nanay, hindi naman siya nakakaalam ng anuman." Ang pangungusap na tila nagtatanggol sa akin ay sa katunayan ay isa pang sampal sa aking pagpapahalaga sa sarili. Lumabas na sa kanilang parehong pananaw na hindi lamang ako isang outsider, isa pa akong uri ng tao na walang alam at gustong pakialam. Mula noon, mas malinaw ang aking pagkakabukod. Sa tuwing may sasabihin ako tungkol sa bagay na may kaugnayan sa kumpanya, kahit isang simpleng tanong lang, agad bumababa ang kapaligiran sa bahay. Si Harold ay magiging malayo o sumasagot ng maikli, at si Aling Rosario ay laging may paraan para sugpuin ito sa pamamagitan ng ilang mapanghining salita, na parang nagtatayo sila ng di nakikitang pader. Tinutulak ako palayo sa bagay na gusto nilang itago. Nagsimula akong mag-obserba ng mas mabuti. Ilang gabi nang napakahuli, si Harold ay tumatanggap ng telepono at bumababa sa patio para makipag-usap ng mababa. Ilang beses na ang tatay ng asawa ay nakaupo ng mag-isa sa sala, patuloy na nanigarilyo, ang mukha ay hindi na katulad ng karaniwang dating ngoso niya. Ilang beses na si Aling Rosario ay nagliliwaliw ng pabalik-balik, parang may apoy sa ilalim ng kanyang paa, ngunit sa sandaling makita niya akong lumabas ay agad na tumatahimik. Isang beses, nangyari ang isang bagay, nang direkta sa opisina. Nang araw na iyon, pumunta ako para dalhin kay Harold ang isang folder ng mga papeles na naiwang sa bahay. Hindi ako nagbalita dahil isang minuto lang naman ang aabutin at uuwi na. Habang papalayo sa koridor malapit sa kanyang kwarto, narinig ko ang isang taong nag-aaway sa loob. Ang boses ng isang middle-aged na lalaki ay tumatab ng malakas, halos hindi na makakontrol. "Nangako kayo ng isa, ginawa ninyo ang iba. Ginamit ang akin para kumita, at ngayon gusto na ninyong linisin ang lahat?" Natigilan ako sa labas. Ang pinto ng kwarto ay bahagyang bukas, sapat para makita ko ang tatlo sa loob. Si Harold ay nakatayo nang nakatalikod sa akin. Ang tatay ng asawa ay nakaupo sa upuan, ang mukha ay puno ng pagpipigil, at ang lalaking nakatalikod sa kanila ay nakasuot ng gray na polo, matangkad at payat, ang mga mata ay puno ng galit. Hindi siya mukhang isang kliyente, ni hindi isang empleyado.
Ang paraan ng kanyang pagsasalita at ang paraan na tahimik na nakikinig ang tatay ng asawa at si Harold ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na siya ang may karapatang pagsabihan sila. Nauna ang tatay ng asawa na nagsalita, sinisikap na manatiling kalmado. Pababa ng boses, lahat tayo ay makakausap ng maayos na nakaupo. Tumatawa ang lalaki ng malamig. Makipag-usap? Sapat na kaming nakipag-usap sa inyong dalawa. Sa pagkakataong ito, kung magpapatuloy kayo sa inyong mga pakana, hindi ko ito papabayaan. Sa sandaling iyon, nakita ni Harold ang aking anino na nakasalamin sa baso sa koridor at agad na pumutla ang kanyang muka. Mabilis siyang lumabas, isinara ang pinto, nagmamadaling nagsalita. Bakit ka nandito? Ibinigay ko sa kanya ang folder ng mga papeles. Ang aking mata ay nakatutok pa rin sa pinorma ng pintuan. Sino ang nasa loob? Agad na sumagot si Harold. Mabilis ng halatang may pag-iingat. Dating partner, hindi mo kaugnayan. Sinabi nito at halos itulak na ako sa direksyon ng elevator. Hindi pinahintulutan akong magtanong ni hindi nagbibigay ng pagkakataon na tumayo ako ng kaunti. Nang makarating sa lobby, lumingon pa ako sa itaas. Sa likod ng salamin, nakita ko pang nakatayo ng tuwid ang lalaki walang anyo ng isang taong nagpapaluhog o nakikipagnegosasyon. Sa kabilang banda, katulad siya ng isa na siya mismo ang may hawak ng kapangyarihan mula sa simula. Mula ng araw na iyon, nagsimula na akong ikonekta ng isa-isa ang mga nakakabitawing piraso. Malinaw na ang kumpanya ng asawa ay hindi nagtatakbo sa magandang mukhang lagi nilang ipinapakita. Ito ay nakakapit sa isang bagay o sa isang tao at ang bagay na iyon ay tila hindi tunay na pag-aari nila at ang hindi tunay na pag-aari sa kalaunan ay maaaring mabawi. Hindi ko na tinanong pa si Harold. Alam ko na kung magtanong ay magsusukli lamang ng pag-iwas o galit. Tahimik na nag-obserba ako, maingat na pinagtitibay sa alaala ang mga pangalan, mga code ng produkto, mga tinanggal na pangungusap, mga beses ng hindi normal na pagkawala ng tiwawa. At unti-unti, nagsimula akong maunawaan ng isang napakamapanganib na bagay. Ang pinakamahalagang disenyo ng linya ng produkto na ginagamit ng kumpanya ng pamilya ng asawa para sa negosyo, para sa pagpirma ng kontrata, para sa pagpapanatili ng mga kliyente sa katotohanan ay hindi pag-aari nila. Pag-aari ito ng ibang tao. Isang taong dating nagkaroon ng labanan sa pamilya ng aking asawa, ngunit sa kasalukuyan ay may napaka-importanting papel pa rin sa buong sistema. Nang sandaling iyon, talaga akong nanginig sa likod. Dahil alam ko na kung isang araw ay inalis ng taong iyon ang kanyang suporta, ang kumpanya ng pamilya ng asawa ay agad na babagsak. Marahil kung hindi ako naitulak sa pinakadulo sa tanghalian ng muling pagtatagpo noong araw na iyon, hindi ko rin maisip na sa gitna ng gulo at kahihiyang inilalim ko noon, maalala ko ang isang lumang bagay, isang alaala na akala ko ay natutulog na nang matagal bago pa man ako makilala ni Harold, bago pa man ako pumasok sa pamilyang iyon. Noong panahon na iyon, nagtatrabaho pa ako sa isang independent auditing firm. Mataas ang presyo ng trabaho, ngunit natuto ako ng marami. Sanay na akong tumingin sa mga numero para makita ang problema, sanay na pakinggan ang isang pangungusap at hulaan kung may tinatago sa likod nito. Sa panahong iyon din, aksidente akong nalapitan ng isang bagay na hanggang ngayon, sa pag-alala, ay naramdaman ko pa ring katulad ng isang kakaibang pagkakataon. Ang lalaking iyon ay si Mang Tony Reyes. Sa unang pagkikita namin, wala siyang anumang hitsura ng isang tao na may kapangyarihan o yaman tulad ng nalaman ko sa kalaunan. Dumating siya sa aming opisina na nakasuot ng basag na polo, may itim sa ilalim ng mga mata, paos ang boses dahil sa kulang ng tulog. Noon, ang dating kumpanya niya ay sangkot sa isang malaking usapin sa pananalapi. Pinagsampalatayanan niya ang paggawa ng maling papeles, pagdudulot ng pagkalugi, paglabag sa obligasyon ng bayad na nagdulot ng pag-atras ng maraming partner. Kung matalo lamang sa kasong iyon, hindi lamang ang kumpanya niya ang magiging bangkarote, kundi maaari pa siyang mahulihan ng kaso. Ako noon ay isa lamang tauhang responsable sa pagticheck ng mga resibo, hindi ang pinuno, wala ring karapatang gumawa
ng malalaking desisyon. Ngunit sa proseso ng pag-aayon ng mga dokumento, nakahanap ako ng isang kakaibang bagay. Ilang papeles ay napalitan ang petsa. Ang pirma sa karagdagan at sa talaan ay hindi magkakatugma. May ilang utang na tinanggap ng kakaibang paraan para maihagis sa responsibilidad ni Mang Tony. Habang tinitingnan ko ng mas mabuti, mas naramdaman ko na hindi ito katulad ng isang ordinaryong nabigong negosyo, katulad ito ng isang bitag na inihanda noon pa para itulak ang lahat ng sisi sa isang tao. Naalala ko ng malinaw ang araw na iyon nang kinuha ko ang buong folder ng mga orihinal na papeles para ipakita muli sa supervisor. Inabisuhan pa nga ako ng isang mas matagal na nagtatrabaho na huwag makialam. Isang kasamahan sa trabaho ang humila sa akin sa labas at mababa ang boses ang nagsabi, "Hailey, napakasensitibo ng bagay na ito, maraming pangkat ang sangkot. Kung alam mo, hayaan na lang, baka madamay ka pa." Ngunit hindi ko kaya na basta-basta lumipas. Hindi dahil kakilala ko si Mang Tony, kundi dahil kinasusuklaman ko ang uri ng pag-cover up na ito. Ang mali ay dapat aminin, at kung inaapi man ang tao, dapat ay may isang taong nagsasabi ng katotohanan. Kaya tahimik na naupo ako at muling sinuri ang bawat hanay ng mga resibo, bawat email na nakaprint, bawat maliit na karagdagan na binabalewala ng iba. Nahanap ko ang serye ng mga pagbabago sa data, nahanap ang item na nabago ang account, pati ang palatandaan ng isang third party na sinadyang palitan ang takdang petsa ng bayad para gawing si Mang Tony ang unang lumabag. Nang mailabas ang mga papeles sa tamang oras, napabilang ang kaso, ang abogado ng panig ni Mang Tony ay ginamit ang mga ito para baligtarin ang bawat argumento at sa huli ay nakalabas siya. Hindi lamang hindi na bangkarote nang walang dahilan kundi napanatili pa ang pinakaimportanteng bahagi ng kanyang negosyo. Pagkatapos ng huling araw ng trabaho, hinintay ni Mang Tony ako sa lobby. Naalala ko pa ang kanyang mukha pagod, ngunit napakatingkad ang mga mata. Hindi siya nagsalita ng marami. Malalim lang siyang yumukod para pasalamatan ako. Pagkatapos ay tumingin ng diretso sa akin. Ang boses ay seryoso hanggang sa nanatili ito sa aking isipan. "Hailey, ngayon, hindi ka lamang nagligtas sa akin mula sa isang kaso, nagligtas ka sa buong negosyong itinayo ko sa loob ng maraming taon. Kapag kailangan mo balang araw, susuklian ko ang utang na loob sa anumang presyo." Noon ay ngumiti lamang ako. Iniisip na ito ay mga salita ng pasasalamat sa panahon ng matinding damdamin. Sinabi ko, para gawing magaan ang bagay. Ginawa ko lamang ang tama. Umiling si Mang Tony at agad na sumagot. Maraming gumagawa ng tama, ngunit ang isang nangahas na sabihin ang katotohanan sa oras na nais ng lahat ay manahimik, hindi iyan kayang gawin ng lahat. Pagkatapos ay humingi siya ng aking numero ng telepono at ibinigay ko. Ngunit pagkatapos noon, halos wala kaming pakikipag-ugnayan. Ang buhay ay nagdala sa akin sa ibang direksyon, nagpalit ng trabaho, nakilala si Harold, nag-asawa at nahila sa giro ng pagiging asawa at manugang. Ang sinabi ni Mang Tony ay unti-unting nalimutan. Kung naalala ko man, itinuturing ko ito bilang isang lumang magandang alaala na minsan ay nakatulong ako sa isang tao sa tamang oras. Hindi ko kailanman naisip na isang araw ay kailangan kong tawagan siya muli para humingi ng tulong, ngunit sa kalaunan, sa pamamagitan ng mga piraso na isa-isang pinag-ugnay mula sa kumpanya ng asawa, mula sa mga pagkakataong hindi sinasadyang narinig, at nakita nagulat ako nang mapagtanto ko na ang pangalang Tony Reyes ay hindi pala bago sa akin. Siya mismo ang may hawak ng copyright ng pinakamahalagang disenyo ng linya ng produkto na ginagamit ng kumpanya ng pamilya ng aking asawa para mabuhay. Hindi lamang iyon, may matibay pa siyang sinasabi sa buong distribution chain. Sa madaling salita, ang bagay na lagi na inibragado ng tatay ng asawa at ni Harold na parang tagumpay na kanilang itinayo, sa katunayan ay nakasalalay sa kontrol ng ibang tao. Ilang buwan na ang nakalipas, sa isang industry seminar, nakita ko siya sa malayo, nakasuot ng maitim na barong, mas mahinahon kaysa sa hitsura niya noon. Sa paligid niya ay hindi kakaunting mga taong aktibong lumapit
para makamay at bumati sa kanya. Nakita rin niya ako. Magkaparehong tumangulang kaming dalawa. Noon ay plano kong lapitan at kumamusta, ngunit nanatili na lang sa lugar. Inisip ko na bawat isa ay may sariling buhay. Bakit papupukaw ang lumang bagay? Hanggang sa tanghalian ng muling pagtatagpo. Sa sandali na itinulak ni Aling Rosario ang kamay ng aking nanay at binitawan ang mapanuring salita na iyon. Pagkatapos, napatuloy na tahimik si Harold tulad ng tigas na kahoy. Sa isipan ko ay biglang lumabas ang tingin ni Mang Tony noong araw na iyon at ang pangungusap na inilaan niya para sa akin. Lumabas ito ng napakalinaw, napakalamig at napakaangkop sa timing na parang sa loob ng maraming taon ay naghihintay lamang ito sa araw na ito para bumalik. Naunawaan ko ang isang bagay, may ilang taong tinutulungan mo, hindi dahil umaasa ka ng gantimpala. Ngunit isang araw kapag naitulak ka sa sulok ng pader, malalaman mo na sa mundong ito ay may ilang ugnayan na hindi pa naaabot ng pagkakataon. Lumakad ako kasunod ng aking mga magulang palabas ng bahay ng aking mga biyanan. Malamig ang palad ko ngunit ang isip ay napakalinaw. Lahat ng pagkagalit, lahat ng kahihiyan, lahat ng mga insulto, nakatatapos lamang hindi na sila nagpapahaba ng aking luha. Natipong lahat ang mga ito bilang isang bagay na mas matalas at mas matigas. Sa labas ng gate, kinuha ko ang aking telepono, bahagyang nanginginig ang screen kasabay ng aking mga kamay, ngunit ang loob ko ay determinado na. Hinanap ko ang lumang numero na nakasave pa rin sa aking listahan ng mga contact. Isang titig pa lamang ng telepono bago sumagot ang kabilang panig. Tahimik ang kabilang dulo ng ilang segundo na parang tinutukoy kung sino ang tumatawag. Hindi ako nagpaligoy-ligoy ni hindi nagbati ng matagal. Isang maikling at malinaw na pangungusap lamang ang sinabi ko na parang pinuputol ang bawat salita. Mang Tony, kailangan kong tuparin mo ang pangako mo noon. At ang tawag na iyon ang nagdulot na 30 minuto pagkatapos ay bumagsak ang buong pamilya nila. Si nanay ay nanginginig pa. Nakalakad na siya ng ilang hakbang nang lumingon siya sa akin, mapula ang mga mata, nanginginig ang boses. Hailey, uwi na tayo. Ang tatay naman ay mas tahimik. Ngunit alam ko na pinipigil niya ang sarili. Ang paraan ng pagkurot niya sa kamay ng nanay, ang paraan ng pagsuntok ng kanyang panga, naiintindihan ko na nilulunok ng tatay ang napakaraming pagkagalit para huwag mabiyak ang lahat ng direkta sa harap ng pintuan ng bahay ng ibang tao. Nang lumabas na kami ng buo sa gate, marahang tinawag ako ng tatay. Hailey, huminto ako. Tumingin sa akin ang tatay. Ang mga mata ay sabay na nag-aalala at nagmamahal. Pagkatapos ay mababa ang boses na tanong na parang natatakot na malakas na ihampas sa puso ng kanyang anak. Hindi ba't sobra ang ginawa mo? Sa parinig ng pangungusap na iyon, dumaan ang masakit na pakiramdam sa ilong ko. Kahit hanggang ganito na ang nangyari, ang unang nag-aalala para sa akin ay pa rin ang aking mga magulang. Parin sila ang dalawa sa bagay na pinakamaraming nasaktan na, ngunit natatakot pa rin na sa galit ng kanilang anak ay maaaring mapahamak ang sarili nito. Mas mahigpit na kinurot ko ang kamay ng nanay. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Wala pa akong ginagawa, ngunit sila ay magbabayad. Nang sabihin niyon, naramdaman ko ring iba ang aking boses, hindi na ang boses ng isang manugang na nagtitiis, hindi na ang boses ng isang asawa na nasasaktan. Mas malamig ito, mas matibay, at mas tiyak. Marahil, dahil sa sandaling iyon, wala na sa akin ang lugar para sa pag-aalangan. Sa tabi ng daan noong hapon na iyon, may hangin, ngunit hindi na naramdaman ng aking katawan ang lamig. Tumayo ako sa ilalim ng puno sa harap ng gate, binuksan ang telepono at pinindot ang numero ni Mang Tony Reyes. Ang numerong iyon ay matagal ko nang naisave, hindi kailanman binura, at hindi rin naisip na isang araw ay gagamitin ko ito. Nagliwanag ang screen sa palad ko, mabagal at mabigat ang tibok ng aking puso. Isang titig pa lamang ng telepono, at sumagot na ang kabilang panig. Ang kanyang boses ay malalim at malinaw. Hindi mapaghalong kahit saan. Huminga ako ng malalim. Naalala mo pa ba ang pangako mo noong araw na iyon?
Ang kabilang dulo ay tahimik ng ilang segundo, hindi matagal na katahimikan, ngunit sapat para malinaw kong marinig ang aking sariling paghinga. Pagkatapos ay sumagot siya ng bawat salita ng tiyak, walang ikot-ikot. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mo. Ang pangungusap na iyon ay nagpahinto sa akin ng isang tibok. Hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil napagtanto ko, hindi lamang ako ang nakakakita ng amoy ng panganib mula sa pamilyang iyon. Lumingon ako ng kaunti. Iniiwasan ang paningin ng aking mga magulang sa kasalukuyang kalamigan ng aking mga mata. Kung gayon, sigurado na ring alam mo kung bakit ako tumatawag. Hindi agad sumagot si Mang Tony. Narinig ko ang pagsasayaw ng mga papel sa kabilang dulo. Parang nakaupo siya sa gitna ng isang mesa na puno ng mga folder. Pagkatapos ay nagtanong siya, ang pamilyang Flores, nakarating na ba sa huling hangganan mo? Nahina ang aking ngiti, isang ngiti na wala ng anumang kagalakan. Hindi lang nakarating, iniisip nila na maaari nilang tapak-tapakan ang buong pamilya ko nang hindi nagbabayad ng presyo. Huminto ako ng kaunti. Pagkatapos ay tuwiran na nagsalita, wala nang gusto pang magpaligoy. Ang kumpanya ng aking asawa ay gumagamit ng iyong pinakamahalagang disenyo, hindi lang ginagamit kundi umaasa pa sa exclusive distribution contract na iyon para mabuhay. Alam mo iyon, isang maigting na tawa ang tumalab mula sa kabilang dulo. Alam ko, ngunit hindi ganap ang iyong sinabi. Tahimik akong naghintay. Nagpatuloy siya. Ang boses ay mabagal ngunit matalas. Hindi sila gumagamit ng labag sa batas, pinahihintulutan ko silang manghiram. Pinahihintulutan ko para makita kung gaano sila kapalayo at naghihintay din para sa tamang sandali. Huminto siya ng isang tibok, pagkatapos ay binitawan ang isang pangungusap na naramdaman kong lumamig ang aking gulugod. At ngayon ay babawin ko na ito. Lumingon ako sa direksyon ng bahay sa aking likuran. Ang bakal na gate ay nakabukas pa at sa loob ay makikita ang mga tao na pumaparuot parito. Ang bahay na iyon ilang minuto lamang bago ay puno ng mga insulto, puno ng mapagmataas na pagtingin na waring kaya ng mundo. Naalala ko ang kamay ng aking nanay na itinulak, naalala ang mga mata ng aking tatay na naging walang salita, naalala ang pagkiling ng ulo ni Harold na tahimik nang nililibak ng kanyang nanay ang mga magulang ng kanyang asawa. Lahat ng mga ito ay nagtipong naging isang nakakainis na bukol sa dibdib. Nagsalita ako ng matatag. Ngayon na, hindi ko gustong mayroon silang isa pang minuto para huminga gamit ang isang bagay na hindi sa kanila. Hindi tinanong ni Mang Tony kung sigurado ba ako, ni hindi niya ako pinayuhang mag-isip muna o maging mahinahon. Marahil naiintindihan niya, ang isang babaeng tatawag ng ganitong tawag ay tatawagin lamang ito kapag naitulak na sa dulo at wala ng lugar para umatras. Sagot niya ay maikling lamang, 30 minuto. Garantisado ko na hindi sila makakalabas ng walang takip. 30 minuto? Inulit ko. Tama, bumaba ang boses niya. Ang tinatayuan nila ay orihinal na hindi sa kanila. Matagal na kong hinayaan ito. Ngayon ibabalik na natin ang katarungan para sa iyo at matatapos na rin ang lumang utang ko sa pamilyang iyon. Mahigpit kong hawak ang telepono. Salamat Mang Tony. Agad siyang sumagot. Huwag masyadong magpasalamat. Mula ngayon, dapat kang maghanda. Kapag inalis ko na ang aking kamay, ang pamilya nila ay hindi lang matataranta babagsak. Huminto siya ng kaunti. Pagkatapos ay nagdagdag ng isang pangungusap na magaan ang tunog ngunit napakabigat. At ang mga sanay na tumayo sa ulo ng iba ay laging lubhang magsasakit sa pagbagsak. Natapos ang tawag. Ibinaba ko ang telepono at nananatiling tahimik ng matagal. Ang hangin sa daan ay humihip sa aking buhok, sa aking balikat, sa aking pisngi na mainit pa sa pagkagalit. Ngunit sa aking puso ngayon ay kakaiba, hindi eksakto na kasiyahan, hindi pa rin kaginhawahan. Katulad ito ng pakiramdam ng isang taong kararating lang na itinulak ng malakas ang huling piyesa ng laro. Alam na mula sa sandaling iyon, ang larong iyon ay hindi na magiging katulad ng dati. Lumingon sa akin ang aking nanay, nag-aalala ang tanong, kanino ka kakatapos lang tumawag? Lumingon ako sa maputing mukha ng nanay ko, pagkatapos sa tatay. Ang dalawa
ay hindi pa naiintindihan ang aking gagawin, ngunit parehong naramdaman na isang napakimalaking bagay ang malapit ng mangyari. Hindi ko gustong magpaliwanag ng mahaba noon. May mga bagay na kapag sinabi sa oras na iyon ay lalo lamang na mababahala ang mga magulang. Malumanay na sinabi ko, makasamang umuwi kayo. Mula ngayon, walang pahintulot na hamakin ang ating pamilya. Hindi na nagtanong pa ang tatay. Dahan-dahan lang siyang tumango at ang aking nanay ay mas mahigpit pang hinawakan ang aking kamay na parang natatakot na kapag binitawan niya, mahahila pa akong bumalik sa bahay sa aming likuran. Dahan-dahan kami lumakad ngunit determinado. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, di sinasadyang lumingon ako sa huling beses. Ang bahay na iyon ay nakatayo pa rin roon. Maganda ang labas, mataas ang gate, maliwanag ang pintura ng dingding, at kahit sino ay mag-aakalang ito ay isang maayos at mabuting lugar. Matagal akong tumingin, pagkatapos ay banayad na nagsalita, halos para sa aking sarili lamang. Inisip nilang mababa ako, ngunit hindi nila alam kung saan sila nakatayo. Mula sa sandaling iyon, iisa lang ang iniisip ko nang napakalinaw. Ang orasan ay nagsimula ng mag-countdown at 30 minuto pagkatapos, ang tinatawag nilang negosyo, karangalan, at pundasyon para sa pag-api ng iba ay magsisimulang bumagsak sa ilalim ng kanilang sariling mga paa, sa loob ng bahay ng aking mga biyenan. Hindi pa sila alam ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos ng aking hampas, pagkatapos ng malamig na pangungusap ko bago umalis, siguradong nalulunod pa rin sila sa sarili nilang galit at pagmamataas. Siguradong iniisip pa rin nila na tulad ng nakaraan, basta sila ay huminahon ng kaunti at mas napigilan nila, sa huli ay ako pa rin ang yuyuko. Totoo ang sa kalaunan kapag naalala ko ang bawat detalye, halos malinaw ko nang mailarawan ang eksena sa sala noong sandaling iyon. Si Aling Rosario Mendez ay hawak ang pisngi na katatapos ko lamang hamakin, ang mukha ay namumula dahil sa galit kaysa sa sakit. Malakas siyang kumaway sa mesa, ang tasa ng tsaa ay tumataginting ng malakas. Ang kanyang boses ay parang singsing na karayom na tumalab sa buong bahay, walang galang na manugang. Sinabi ko na, ganyan talaga ang uri ng pamilyang iyon, naglakas loob pang hampasin ang kamay ko sa harap ng lahat. Kung hahayaan ko ito, anong magiging katayuan ng bahay na ito? Ang tatay ng asawa ay nakaupo sa gitna ng sala, ang mukha ay madilim, ang mga kilay ay pinipigsaan. Hindi siya sumisigaw tulad ng kanya, ngunit ang bigat na katahimikan niya ay mas nakakatakot pa. Ang lalaking ito ay sanay na gumawa ng desisyon, sanay na tumingin ang mga tao sa kanyang mukha para malaman kung paano kumilos. Sa kanyang mga mata, ang ginawa ko naglakas loob na sumalungat ng diretso sa araw ng muling pagtatagpo ay katulad ng isang paglapak sa pride niya na lagi niyang iniingatan ng higit sa lahat. Si Harold lamang ang nagsimulang maramdaman ang pag-aalala. Marahil hindi dahil naawa siya sa akin, ni hindi dahil naramdaman niya ang kahihiyang nadanas ng mga magulang ko. Ang pag-aalala niya ay nagmula sa aking huling pangungusap bago umalis. Napakasigurado, napakalamig, hindi katulad ng isang babae na galit na nagbabanta ng basta-basta, katulad ito ng isang pahayag ng katiyakan at si Harold, higit sa kahit sino, ay ang taong pinaka-nakakaalam kung gaano kababa ang pundasyon ng kanilang kumpanya. Paaligid-aligid siya sa sala, uminog sa labas ng gate at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang nanay. Sa huli ay binitawan ng halos walang kamalayan. Nanay, baka dapat tawagan ko siya para bumalik at makipag-usap. Nang bitiwan ang pangungusap na iyon, agad na lumingon si Aling Rosario, ang mga mata ay parang apoy. Naulol ka ba? Kaaalis pa lamang niyang hampasin ang aking mukha. Tawagin mo pa siya para pakumbabain? Natatakot ka sa kanya? Ano ba mayroon siya? Naiinis na hinaplos ni Harold ang kanyang mukha, malinaw na gusto niyang magsalita ng isang bagay ngunit natigil. Bumubulong-bulong lamang siya. Hindi kita takot, ngunit hindi ito tama sa palagay ko. Ang pagtitimpi na iyon ay lalo pang nagpagalit kay Aling Rosario. Tumayo siya, itinuro ang mukha ng kanyang anak at sumigaw. Ano ang hindi tama? Pinakamataas ay mag-uuwi siya para ireklamo sa kanyang mga magulang
at guguluhin ang lahat. Kilala ko ang uri ng babaeng iyon, hayaan mo siyang makilala kung gaano kalawak ang langit. Ngunit nang sandaling iyon, nagring ang telepono ni Harold, hindi katulad ng isang karaniwang tunog ng telepono, kundi tulad ng paulit-ulit na mabilis na babala na parang alarm. Lumabas sa screen ang pangalan ng kanyang technical na pinuno. Si Harold ay nakaangat na ng telepono at narinig niya ang kabilang panig na parang sumisigaw. Nakalito ang boses. Harold, may problema. Ang partner ay nagpadala na ng opisyal na liham, tinapos nila ang lahat ng pakikipagtulungan ngayon din. Biglang tumayo si Harold. Ang upuan sa likod niya ay malakas na bumagsak sa dingding. Ano? Ulitin mo. Mabilis ang paghinga ng kabilang panig, ingay ng mga papeles, sabog-sabog ang mga boses. Nagpadala na sila sa email, may pisikal na kopya na papunta, lahat ng supply contract, technical transfer at support tinapos nila ng buo. Namutla ang mukha ni Harold. Ano ang dahilan? Tinanong niya na tila pinuputol ang bawat salita at ang sagot ay nagpatigil sa lalaking iyon ng ilang segundo. Sinasabi nilang ang kumpanya natin ay lumalagpas sa exclusivity clause, gumamit ng labag sa batas ng orihinal na disenyo at hindi na rin kwalipikado para ipagpatuloy ang kasunduan ayon sa unang napagkasunduan. Inisip ko na sa sandaling iyon, may isang bagay na parang sumabog sa isipan ni Harold. Dahil naiintindihan niya nang higit sa lahat ang mga salitang iyon ay hindi isang banta, direktang tinamaan nito ang pinakamaselang bahagi ng kumpanya ng kanyang pamilya. Bago pa makabawi si Harold, isa pang tawag na ang dumating. Pagkatapos ay isa pa ang kanyang telepono ay patuloy na nagliwanag na parang sunog. Ang unang tawag ay mula sa bodega. Ang taong nasa responsibilidad doon ay parang malapit nang umiyak ang boses. Harold, ang delivery company ay tumitigil na. Nagsasabi silang maghintay para sa muling pag-verify ng legal na katayuan ng mga produkto. Ang lahat ng outgoing delivery ay natigil. Hindi pa natapos, tumawag ang isang grupo ng sales. Nag-aabala ang boses. Harold, 3 malaking dealer ang sabay-sabay na nag-abiso na pansamantalang titigil ng pag-order. Sinasabi nilang inutusan na ng itaas na ilak ang distribution system. Inagaw ng tatay ng asawa ang isang papel sa mesa, biglang tumayo. Anong nangyayari? Ngunit wala pang nakasagot sa kanya nang nagring din ang landline sa bahay. Ang accounting ay nagulat na isang serye ng mga order na parehong nakahanda ng ihatid ay nakansela. 2 strategic na kliyente ang humingi ng immediate na refund at ang panloob na sistema ay bahagya na ring nakalock ang mga access na may kaugnayan sa core design code. Si Aling Rosario na mula kanina ay sinisikap pang panatilihin ang posisyon ng isa na nakataas sa lahat ay kumaway ng kamay ng may paghamak. Ay nako, nagpepresyo lang sila. Kapag kailangan nila, babalik din sila para makipagtulungan. Tawagan mo agad sila, hindi ako naniniwala na may maglakas loob na makipagtalo sa pamilyang ito. Si Harold, kahit namumutla na siya na parang kumakapit pa sa huling sinag ng pag-asa, ay tumawag muli. Mabilis na konektado ang tawag. Tuwiran siya at sinisikap pang mapanatiling kalmado ang boses kahit halatang nanginginig. Ako, si Harold Flores. Bakit ganito ang ginawa ninyo? Kung may hindi malinaw, makaupo tayo para makipag-usap. Ang kabilang dulo ay walang ikot-ikot, isang pangungusap lamang ang sagot, maikli at malamig. Lahat ng desisyon ay mula kay Mang Tony Reyes. Isang pangalan lamang, ngunit isinara ang buong silid sa nakakatakot na katahimikan. Si Aling Rosario na nagkakagalit ay biglang natigilan. Ang tatay ng asawa ay nakatayo na parang may nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mukha. At si Harold, ang kamay na hawak ang telepono, ay halatang nanginginig. Ang pangalang iyon ay hindi bago sa kanila. Sa kabilang banda, ito mismo ang pangalang lagi nilang iniiwasan na banggitin. Ngunit sa loob ng lahat ng ito ay naiintindihan ng lahat ang bigat nito. At sa sandaling iyon ay marahil sa unang beses sa buong araw na iyon, nagsimula silang talagang matakot. 10 minuto pagkatapos ng mapagpasyang tawag na iyon, ang pangalawang hampas ay bumagsak ng napakabilis na hindi na nakahinga ang pamilya ng aking asawa. Noon si Harold ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala, hawak ang telepono, namumutla ang mukha
Ang pangalang Tony Reyes ay katatapos lamang banggitin na parang isang tabak na nagputol sa huling natirang kayabangan sa bahay. Ngunit marahil kahit si Harold ay hindi pa naisip na hindi pa natapos ang bagay doon. Ang bagong natanggap nila ay ang pagbagsak lamang ng upuan ng mesa, ang sahig, ang buong bahay na iniisip nilang matibay lahat ay nagsisimula pa lamang na mayanig. Muli na namang nanginig ang telepono ni Harold. Sa pagkakataong ito ay hindi tawag kundi serye ng emergency na email na nagbubuhos sa kanyang work inbox. Sa simpleng pagtingin sa unang linya ng paksa, ang kanyang kamay ay halatang nanginig. Ang email ay ipinadala ng sabay-sabay sa buong leadership team, legal department, technical at finance. Ang pamagat ay lahat naka-uppercase, maikli ngunit nakakalamig. Abiso ng pagbawi ng karapatang gumamit ng disenyo at pagwawakas ng epekto ng pahintulot simula sa pagtanggap ng dokumentong ito. Binuksan ito ni Harold para basahin, at habang binabasa, lalo pang namumutla ang kanyang mukha. Biglang sumigaw ang tatay ng asawa. Ano ang nakasulat doon? Itinanghal ni Harold ang kanyang ulo, maputi ang mga labi, ang boses ay parang natigil sa lalamunan. Sila binawi nila ang copyright ng disenyo ngayon din. Nang sabihin ito, mismong ang lalaking iyon ay hindi na makakatayo, nang tuwid kinailangang suportahan ng kamay ang gilid ng mesa. Si Aling Rosario ay patuloy na sinisikap na pigilan ang katotohanan. Lumapit siya, inagaw ang telepono mula sa kamay ng kanyang anak, mabilis na pinaglipas ang mga mata sa screen at pagkatapos ay sumigaw, "Babawin? Ano ang babawin? Disenyo lang iyon, parang katapusan ng mundo." Ngunit hindi pa lumipas ang ilang segundo at nanahimik na siya dahil sa ilalim ng sulat ay napakalinaw ang nakasulat. Simula sa pagtanggap ng abisong ito, ang anumang pagpapatuloy ng produksyon, pamamahagi, pagpirma ng kontrata o pagpromote batay sa orihinal na disenyo ay ituturing na paglabag sa karapatang-ari at pangangasiwaan ayon sa batas. Sa madaling salita, mula sa minutong iyon, ang buong production line ng kumpanya ng pamilya ng aking asawa ay sapilitang hihinto. Hindi na ito usapin ng isang mainit na partner, pagtataya o babala ito ay isang direktang pagputol sa kanilang pinagmumulan ng kita. Halos sumisigaw si Harold nang muling tumawag sa plant supervisor. Hihinto? Sino ang nagpahintulot na hihinto? Ang kabilang dulo ay agad na sumagot, nababahala ang boses. Hindi ko kaya ang hindi hihinto. Ang legal ay nagpadala na ng dokumento, kung magpapatuloy ang makina ay paglabag na agad sa lugar. Ang mga manggagawa ay nagkakagulo na. Lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyayari at hindi ko alam kung paano sagutin. Nang marinig iyon ng tatay ng asawa, malakas na kumaway sa mesa. Sila ang gusto nilang patayin tayo. Ngunit wala siyang binibigyan ng oras para magreklamo. Hindi pa lumipas ang 1 minuto. Tumawag ang head accountant at ang boses ng babaeng karaniwang tahimik ay nanginginig na. Harold, kailangan kong iulat ng urgent kung ang production line ay hihinto ng higit sa 48 oras, ang kumpanya natin ay mawawalan ng kakayahang magbayad. Sobrang siksik na ng cash. 3 short-term na utang ang magtatapos ngayong linggo kasama ang bayad sa supplier, sahod ng mga manggagawa at mga deposito sa 2 malalaking proyekto. Kung hindi makakalabas ang mga produkto, mabibigla tayo. Isinara ni Harold ang mga mata, tumataas ang mga ugat sa leeg. Ano ang sinabi mo? Imposibleng ganoon kagrabe. Halos naubusan na ng salita ang head accountant sa kabilang dulo. Nagbabala na ako mula noong 1 buwan. Ang technical at iyong panig ay laging nagsasabing maghintay, huwag, kaya palipat ng takdang oras. Ngayon, tinamaan nila ang eksaktong puntong ito, wala na tayong lugar para lumikas. Iyon ang unang beses na naunawaan ko nang malinaw ang tinatawag na negosyo ng pamilya ng aking asawa, gaano ito kanilaw sa loob. Maganda ang hitsura sa labas, ngunit matagal nang inangaw ang loob. Isang ibunot lamang ng tamang pasak at babagsak ang buong tumpok tulad ng papel na nabasa. Lumingon si Harold sa kanyang nanay, hindi na mapanatili ang dating tindig. Nanay, seryoso ito, malapit na tayong mabiyak. Nang marinig ang pangungusap na iyon mismo mula sa bibig ng kanyang sariling anak,
bahagya lamang natigilan si Aling Rosario. Ngunit ang likas na ugali niya ay kapag mas natakot siya, mas lumalaban. Tinitigan niya ang anak, sumigaw na parang sinisikap na mapalampas ang takot sa kanyang puso. Ano kang sinasabi? Ilang taon nang walang naglakas loob na hawakan ang pamilyang ito. Magpepresyo lang sila, hindi posibleng isang umaga at isang gabi ay mababa ng ganito. Tawagan mo sila ngayon. Ngunit malupit ang buhay sa paraan na hindi binibigyan ng mga tao ng oras para magtuloy-tuloy ng panlilinlang sa sarili. Nang sandaling iyon, ang legal assistant mula sa kumpanya ay dumating sa bahay sa kotse, ang mukha ay walang dugo, ang barong hindi pa nakaboton ng buo, ang kamay ay may hawak na makapal na folder ng mga dokumento. Nang makapasok, nagsalita agad siya nang hindi na nagtatagal. Harold, Aling Rosario. Nagpadala na ang kabilang panig ng karagdagang legal na dokumento, hinihingi nila ang kompensasyon para sa paglabag sa kontrata at mga nagresultang pinsala. Ang pansamantalang tinatayang halaga ay mahigit 30 milyong piso. 30 milyon. Bumagsak ang sigaw ni Aling Rosario, ang tunog ay parang basag na plato. Naulol sila? Nagsasabi ba? Nilunok ng legal assistant ang laway ng walang tubig, binuksan ang folder. Opo. At kung ang mga dealer at mga pangunahing kliyente ay sabay-sabay ding magreklamo dahil sa huli o di-valid na delivery, ang halagang ito ay maaari pang lumaki. Inagaw ng tatay ng asawa ang dokumento. Ang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa mga matabang salita. Nabasa lamang niya ang ilang linya. Nanginig na ang kanyang kamay, wala na ang dating tikas ng isang amo, wala na ang karaniwang mapagmataas na tono. Isang lalaki na lamang ang nanonood habang ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay pumipiyak at nag-eensayo ng pagkabasag. Pagkatapos ng lahat ng iyon, naniniwala akong sapat na iyon. Kung ang kwento ay magtatapos lamang sa pagkabunyag ng mga maling ginawa ng kumpanya ng pamilya ng asawa, sa pag-imbestiga at pagtawag sa kanila, para makipag-usap, marahil ang gulat sa akin ay nananatili pa rin sa isang antas na kaya ko. Ngunit madalas na brutal ang buhay sa paraan na hindi ka nito hihintuin sa isang hampas. Patuloy nito na inilalabas ang bawat layer pa hanggang sa wala ng puwang para manlinlang ang sarili. Mula sa labas ng gate, isang kotse ang huminto. Sa pagkakataong ito ay hindi itong kotse na may blue plates, kundi itong pamilyar na itim na sasakyan. Bumaba si Mang Tony Reyes kasama ang isang lalaki na nakasuot ng maitim na barong, may hawak na manipis na folder ng mga dokumento. Sa simpleng pagtingin kay Mang Tony, umatras si Harold ng kalahating hakbang. Si Aling Rosario ay mahigpit na kumukurot sa tela ng kanyang damit, mabilis na kumikislap ang mga mata. At ang tatay ng asawa, sa unang pagkakataon mula simula hanggang ngayon, ay hayag ang pagsasakit. Tuwid na lumakad si Mang Tony papasok sa bakuran, hindi bumati sa sinuman, hindi nagpaligoy. Huminto siya ng ilang hakbang mula sa akin, bahagya itong yumuko sa akin at pagkatapos ay lumingon sa buong pamilya ng aking asawa. Ang boses niya ay hindi malakas ngunit bawat salita ay malinaw, mabigat tulad ng bato na itinapon sa malalim na balon. Narito ako hindi lamang para bawiin ang disenyo, narito ako para tuparin ang utang na loob at para alisin ang maskara ng pamilyang ito. Walang nagsalita. Ang abogadong kasama niya ay naglagay ng isang nakatakang sobre sa mesa. Mismo si Mang Tony ang nagbukas nito. Ang bawat papel sa loob ay maingat na inilabas at inilagay sa harap ng lahat. Iyon ay hindi na kontrata ng negosyo o teknikal na ulat. Iyon ay kopya ng email, mensahe, palitan ng komunikasyon sa pagitan ng tatay ng asawa, si Aling Rosario, at ni Harold mula mahigit 1 taon na ang nakalipas sa panahon na hindi pa kami nag-aasawa, at ang ilan pa ay mula sa sandaling nagsimula si Harold. Nalapitan ako. Nakinig ako habang binabasa ni Mang Tony ang bawat linya, at ang aking lalamunan ay parang pinipiga ng isang tao. Ang batang ito ay may expertise sa pananalapi. Malinis ang family background. Kapag napangasawa siya, madali ang pagkuha ng tiwala ng mga partner. Bawat salita ay tumalab ng diretso sa aking tainga tulad ng martilyo. Lumingon ako kay Harold, nakatayo siya na parang nakakongkreto. Ang mga mata ay nakapako sa mga papel, maputi ang mga labi.
Si Aling Rosario naman ay nagtangkang lusob para kunin ang mga papeles, ngunit pinigilan ng isa sa mga miyembro ng grupo. Nagbubulong-bulong siya ng labi. Peke iyon. Ang mga iyon ay gawa-gawa, sino ang makakaalam. Ngunit mismo ang takot sa kanyang boses ang nagpatunay ng higit pa kaysa sa anumang pagtatanggol. Patuloy si Mang Tony, nilipat ang isa pang papel, lalo pang lumamig ang boses. Kapag napangasawa na siya, ilagay siya sa ilang malinis na papel. Kung may problema sa hinaharap, mas madaling itulak ang responsibilidad. Nang lumabas ang pangungusap na iyon, ang aking nanay sa likod ko ay bumagsak sa iyak. Hindi malakas, hindi mapusok, ngunit uri ng pagiyak na pinigil ng napakatagal. Nakakarinig nito ay nakakasakit. Lumingon ako at nakita ang nanginginig na balikat ng nanay ko. Ang tatay ko ay nakatayo sa tabi. Ang panga ay pinagpipigilan hanggang tumataas ang kibot ng kanyang mukha, at ako, sa sandaling iyon ay talagang naramdaman ko na parang may isang tao na nagsuot ng kamay sa aking dibdib para pigilan ang aking puso. Lagi akong nag-aalangan, naramdaman na ang kasalang ito ay may kakaibang bagay, hindi natural, hindi totoo. Alam ko na si Harold ay hindi nagtatanggol sa akin. Naunawaan ko na ang pamilya ng asawa ko ay mapanghina, mapanghusga, humahalo ang loob nila. Ngunit hindi ko kailanman naisip na pinuntirya ako mula pa sa simula bilang isang piyesa. Isang piyesa na may espesyalidad, malinis ang record, may maayos na pamilya para magamit bilang pantakip sa mga maruming gawain. Nagsimulang lumipas sa aking isipan ang maraming lumang sandali. Ang oras na matiyagang hiniram ako ni Harold, ang oras na nagpakita siyang matalinong pakinggan, ang oras na bagaman mahigpit si Aling Rosario ay pumayag pa rin na kaming mag-asawa. Lahat ng ito ay biglang nagbago ang kahulugan sa harap ko. Hindi ito isang kasintahang nagtapos sa pagkakaiba. Hindi ito isang biyenang mahirap na kailangan ng pasensya ng manugang. Ito ay isang planong itinayo ng may malinaw na layunin. Isang pakana na bininalot ng dalawang salitang pagmamahal. Tumingin ako ng diretso kay Harold. Natuyo ang aking mga labi, masakit ang lalamunan ngunit tumitimo pa rin ang bawat salita. Hindi ka nag-asawa sa akin dahil mahal mo ako. Nag-asawa ka sa akin para lagusan ang buong pamilya mo para sa maling gawain. Si Harold ay para bang may umalis ng lahat ng buto, sa kanyang katawan bumagsak, ang kanyang dalawang tuhod sa gitna ng bakuran. Ngunit alam ko na ang pinakamasakit ay hindi pa nandoon dahil ang kanyang mukha sa sandaling iyon ay hindi lamang ang mukha ng isa na nabunyagan. Ito ang mukha ng isang taong malapit nang aminin ang isang bagay na lalo pang walang habag. Bagsak si Harold sa gitna ng bakuran, ang magkabilang tuhod ay tumama ng malakas sa semento, may narinig na tunog na tuyot at mapurol. Ang buong katawan niya ay parang inabot at inalis ang lahat ng lakas niya. Ang dalawang palad ay mahigpit na niyayakap ang kanyang ulo, ang buhok ay magulo, nanginginig ang balikat bawat saglit. Nakatayo ako nang tumingin sa lalaking dating asawa ko, walang pagsisisi sa puso, malamig lamang. Isang kalamigan na dumadaan mula dibdib hanggang dulo ng mga daliri, na parang ang lahat ng natitirang bahagi ng pagmamahal ay pinigaan ng isa nang hindi na mabawi. Bigla siyang nag-angat ng ulo, namumula ang mga mata. Ang mukha ay baluktot sa kawalan ng pag-asa. Halos sumigaw siya, wala nang kahit anong natitira sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Oo, ganoon sa simula, ngunit pagkatapos ay totoong naramdaman ko ang para sa iyo. Nahinto ang buong bakuran. Tumingin ako sa kanya, at napalabas ang isang tawa. Hindi uri ng masayang tawa, ni tawa ng kasiyahan, uri ng tawa na maasim hanggang sa lalamunan, parang may lasa ng dugo. Isa-isa kong tinanong. Ang boses ay sabay na may paghamak at sakit. Totoong naramdaman mo? Ang totoong damdamin mo ba ay ang tumayo ng tahimik habang inaabuso ng nanay mo ang aking mga magulang? Humakbang ako ng isang hakbang, hindi umaalis ang mata sa kanya. Ang totoong damdamin mo ba ay hayaan ang buong pamilya mo na magplano ng bawat hakbang laban sa akin, at kapag nagbagsak ang lahat ay lumuhod lamang at sabihing nagmamahal ka? Nagbukas ng bibig si Harold para sumagalit, ngunit ang lalabas na tunog ay para bang naigitan sa lalamunan. Yumuko siya, nanginginig ang boses ngunit hindi na nakatigil. Akin,
Hindi ko pinlano na magiging ganito ang lahat. Sa simula ay sinunod ko lang ang sinabi ng mga magulang ko. Ang kumpanya noon ay malapit ng mabangkarote. Kailangan namin ng isang malinis na mukha, isang magandang kasal, isang pamilya na walang masamang usap para mabawi ang tiwala ng mga partner. Nang makarating sa puntong iyon, nag-angat si Harold ng ulo para tumingin sa akin. Ang mga mata ay naghahanap ng huling sinag ng pag-asa na nandoon. Ngunit pagkatapos noon, totoong naging tapat ako. Totoong naging tapat ba ako? Hindi ako agad sumagot. Pinabayaan ko ang mga salitang iyon na malaglag sa malamig na bakuran. May ilang pangungusap na kapag binitawan ng huli na, hindi na maaaring magligtas ng anuman. Nagpapagalit pa lamang ang taong nakikinig. Si Harold ay nilunok ang hangin at parang naitulak sa dulo ng kontrol, nagsimula na siyang kumupas ng lahat. Ako mismo ang nagmungkahi na lapitan ka. Ang pangungusap na iyon ay nang malabas sa bibig niya. Ang aking nanay sa likod ko ay napalabas ng isang nautal na daing. At ako naman ay parang may malakas na kumuyom sa dibdib. Nagpatuloy si Harold, nanginginig ang boses, ngunit hindi na makatigil. Nagpadala ako ng mga tao para alamin ang iyong schedule. Kailan ka karaniwang umuuwi? Saan ka gustong kumain? Anong uri ng lalaki ang madaling mapapabago ng puso? Tinanong ko rin ang tungkol sa iyong pamilya. Alam ko na maayos ang pamumuhay ng iyong mga magulang, walang masamang usap. Alam kong nagtatrabaho ka sa pananalapi, kaya maingat ka sa lahat ng ginagawa. Itinayo ko ang lahat para maging eksaktong uri na madali mong mapapahintulutan. Nakatayo akong walang galaw, kaya pala ang mga tila nagkataong pagkikita, ang mga pagtanong sa tamang oras, ang mga hudyat na tila sa instinct at may kabaitan, lahat ay hindi kapalaran, lahat ay planado. Hindi natural na pagkakaantig ng damdamin, isang bitag na niyari ayon sa aking kahinaan. Magahan ka. Tumahimik. Sumisigaw si Aling Rosario habang sumusugod patungo kay Harold. Ang mga kamay ay nanginginig na gustong pumikit ng bibig ng kanyang anak. Ano ang sinasabi mo? Gusto mong mamatay kaming lahat? Ngunit si Harold, parang pumutok na ang lahat ng pinagsama. Inilayo ang kamay ng nanay niya. Mas malakas pa ang sumigaw. Paano ko tatahimikin? Ano pa ba ang itatago natin? Nabilad na lahat. Pagkatapos ay binitawan niya ang pananalitang nagpalipas ng malamig sa buong katawan ko. Pagkatapos ng kasal, naghanda na kaming ng ilang financial document para pirmahan mo. Kung may mabiling laban sa amin, itutulak sa iyo ang responsibilidad. Nang masabi iyon, para itong bumalik at tamaan ang kanyang sariling mukha. Naging blanko ang kanyang mga mata. Sinabi ng nanay niya, 1 o 2 pirma lang kailangan. Ilagay ang pangalan mo sa ilang malinis na papel. Kapag bumukas ang bagay, may paraan tayong hihintayin. Naririnig ko ito at parang nagsimulang maging malamig ang aking mga talampakan. Agad na lumitaw sa isip ko ang ilang gabing dinala ni Harold ng mga papeles sa bahay. Naging kakaibang mahinahon ang boses niya, naglagay ng ballpen sa aking kamay at nagsabing, pirma ka na lang, internal na papeles lang ito. Nagmamadali akong makabalik sa pulong. Isang beses ay isang adjustment ng gastos, isang beses ay isang receivables annex, isang beses ay isang confirmation agreement na karaniwang pakinggan. Naalala ko na dati ay kinuha ko ito para suriin, kunot ang noo nang makita ang mga numero na hindi nagkakatugma, na mga salita ay malabong bigyan ng kahulugan, kaya inilapag ko at sinabi na titingnan ko ulit bukas. Noon si Harold ay tumawa at nagsabi, "Naku, sobrang ingat mo talaga." At si Aling Rosario ay maraming beses na nagbibigay ng pahiwatig harapan pa sa mga bisita, sinusubukan pang maiksi. Parang tagapalengke, bawat papel ay binabaligtad niya, para bang may manloloko sa kanya. Noon ay naramdaman ko lamang ang kakulangan. Ngayon naintindihan ko na hindi sila nabigo dahil ako ay mabagal, nabigo sila dahil hindi ako basta-basta pumipirma ng walang pag-iisip tulad ng kanilang plano. Ang buong katawan ko ay naging napakalamig hanggang ang pawis sa palad ko ay naging mamaw na. Tumingin ako kay Harold, napakamababa ang boses ngunit nanginginig sa pagkagalit. Ibig sabihin,
Kung hindi lang ako naging maingat ng kaunti, kung nagtiwala ako sa iyo ng kaunti pa ngayon, ang nakatayo rito ay hindi ikaw, hindi ang iyong mga magulang, kundi ako. Yumuko si Harold ng buo ang mukha. Hindi siya sumagot, ngunit ang katahimikang iyon ay mas walang awa kaysa anumang pag-amin. Humakbang si Mang Tony ng kalahating hakbang pasulong, ang boses ay naging matitigas na parang isang tabak na tumawid sa hangin. Kung hindi sana naging maingat si Hailey, ang hahampas sa hukuman ngayon ay hindi ang pamilyang ito siya. Tumingin siya ng diretsyo sa mukha ni Harold, pagkatapos ay sa kina Aling Rosario. Hindi lamang kayo nagplano na gumamit sa kanya para iligtas ang kumpanya. Naghanda pa kayo ng isang landas na gamit ang kanyang sariling buhay bilang panlaban ninyo. Ang aking nanay sa aking likuran ay iningiyak ng lubos. Hindi malakas, hindi mapusok, ngunit uri ng pagiyak na natigil ng napakatagal na. Ang aking tatay ay walang sinasabi, ngunit maririnig ko ang malakas na paghinga niya tulad ng isang nagpipigil ng galit hanggang ang buong dibdib ay nanginginig na. Inisip ko na sapat na ang lahat ng iyon, ngunit hindi pa pala. Mula sa labas ng gate, isang batang babae ang pumasok, kasama ang isa mula sa grupo ng investigasyon. Nang makilala ko siya, napagtanto ko si Honey, isang dating empleyado ng kumpanya ng pamilya ng asawa. Isang beses ko siyang nakilala sa paradahan ng mga kotse. Noon ay tinawag niya akong Ate Hailey nang may galang. Lumingon si Honey sa paligid, namumutla ang mukha. Dahan-dahan niyang sinabi, naghahandog akong maging testigo. Sabay-sabay na lumingon sa kanya ang buong pamilya ng asawa, lalo na si Harold. Ang kanyang tingin ay parang gustong manlunok ng taong humaharap sa kanya. Malalim na huminga si Honey at nagsalita. Ang boses ay sabay na takot at galit. Isang beses na nalasing si Harold pagkatapos ng client entertainment. Sinabi niya mismo sa loob ng opisina, ang pakikipagtulungan sa batang ito ang pinakamagandang paglalaro ng laro sa aking buhay. Noon ay akala namin ni ate accountant ay nagbibiro siya. Ngunit nang makita namin ang mga financial document na inihanda para ipapirma kay ate Hailey, naunawaan na namin ang kahulugan ng kanyang sinabi. Ang buong bakuran ay parang ibinuhos ng malamig na tubig, pinakamahalagang paglalaro ng laro. Isang pangungusap lamang iyon, ngunit sapat na para punitin ang huling ilusyon na natitira pa sa aking puso. Mula simula hanggang katapusan, sa kanyang mga mata, hindi ako asawa, isang piyesa lamang, isang hakbang, isang kasangkapan na binalot ng dalawang salitang pagmamahal. Nakatayo ako roon, naisip na mabubulsak na ako sa gitna ng bakuran sa dami ng napasan. Ngunit ng eksaktong sandaling parang inalis ang lahat ng aking hininga, ang aking tatay ay tahimik na lumingon at pumasok sa loob ng bahay. Walang nakaunawa kung ano ang plano niya, ngunit ilang 10 segundo lang nang lumabas siya na may hawak na lumang tsokolate na folder ng mga dokumento sa kamay. Sabay-sabay na natigilan ang buong pamilya ng aking asawa. Lumabas ang aking tatay sa bahay na may hawak na lumang maitim na folder. Ang folder na iyon ay nakita ko ng ilang beses sa sulok ng aparador, ngunit hindi ko kailanman tinanong kung ano ang laman nito. Ngayon sa pagtingin ko sa pagkakamay niya dito, habang ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit determinado, biglang naging mabigat ang aking puso, napakaraming bigat at sakit sa tikas ng tatay sa oras na iyon. Hindi na ito ang karaniwang katahimikang nagtitiis. Ito ang desisyon ng isang lalaking sapat na ang tiniis. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng kahoy na mesa sa labas ng bahay, hindi malakas, walang malaking ingay, ngunit nanahimik ang buong bakuran kahit ang mga miyembro ng grupo ay nagtigil. Ang tatay ng asawa na kararating lang na nagsisikap pang mapanatili ang huling anino ng pagpapahalaga sa sarili ay hindi rin inalis ang tingin sa folder na iyon. Ang aking biyenang babae naman ay umupo sa upuan, ang mukha ay hindi pa natatapos ng pagkabigla, ngunit sa mga mata ay may isang pangmasino na kutob ng masamang pangyayari. Bukas isa ang mga pindutan ng folder ang aking tatay, inilabas ang bawat makapal na papel na maingat na nakabalot sa malinaw na plastic bag sa loob. Mayroon itong mga resibo, mga katibayan ng pagpapadala ng pera,
mga papel na sulat kamay, maging mga notarized na photocopy ng mga transaksyon na matagal nang naganap. Hindi siya lumingon sa akin, hindi rin sa nanay. Tumingin siya ng diretsyo sa tatay ng asawa. Ang boses ay hindi malakas, ngunit matatag sa bawat salita. Lagi kayong nagsasabing umakyat ang aking anak. Ngayon ay tingnan ninyong mabuti kung sino ang kumapit kanino. Nang bitiwan ang pangungusap na iyon, parang may pinigilan ang buong bakuran sa paghinga. Kinuha ng aking tatay ang unang papel at inilagay sa mesa. Ito ang buong halaga ng tunay na regalo ng kasal na ibinigay ninyo. Ito ang halagang idinagdag ng aming pamilya para sapat ang seremonya para hindi mapahiya ang aking anak. Pagkatapos ay naglagay pa ng isa pang tumpok. Ito ang gastos sa kasal, sa pag-aayos, ang palawit na idinagdag ng mag-asawa ko dahil alam namin na ang inyong panig ay kulang sa salapi. Isa-isang nailatag ang mga papel ng maayos at ayos-maayos katulad ng paraan ng aking tatay sa lahat ng mga taon. Ang lalaking ito ay matahimik, ngunit ginagawa ang lahat ng buong buo. Kapag nagpanatili ng bagay, hindi para maipagmalaki, kundi para sa araw na kailangan sabihin ang katotohanan. Humakbang ang tatay ng asawa ng isang hakbang pasulong, nanginginig ang mga kamay, ang mga mata ay nakatutok sa mga numero. Tumingin ako at nagulumihanan rin ang aking sariling isipan. Sa lahat ng taon, lagi si Aling Rosario na nagsasalitang parang nagbibigay ng biyaya, na parang ang pamilya ko ay mahirap, kaya nagsisikap na pumasok sa kanilang pamilya, na parang mapalad na ako na nakapasok sa kanilang bahay. Ngayon, isa-isang nilalabas ng bawat papel ang kabaligtaran nito. Pagkatapos ay kinuha ng aking tatay ang isang mas makapal na tumpok na may papel clip na iba. Malumanay itong itinulak pasulong. At ito pa ang katibayan ng pagpapadala ng pera para sa pagbili ng bahay. Ang pinakamalaking halaga ay nagmula sa aming panig, ang bahay ng mag-asawa. Dali-dali siyang lumingon sa akin at pagkatapos ay tumingin muli sa tatay ng asawa. Hindi namin sinabi ito, hindi namin gustong pasimulang pumasok ang aming anak sa bagong pamilya ay may tatak ng utang na loob ng pamilya ng ina. Tinahimik namin ang sarili namin para sa kaligayahan ng aming anak, hindi dahil mababa ang loob namin. Natigilan ako. Alam ko na nakatulong ang aking mga magulang nang bumili ng bahay ang mag-asawa, ngunit lagi kong iniisip na katulad ito ng karaniwang suporta ng mga magulang para sa mga anak. Hindi ko alam na ang malaking bahagi ng pera ay nagmula sa aming panig at mas hindi ko alam na itinago ito ng aking mga magulang ng napakaingat hanggang sa nakalipas ang lahat ng panahon na nagmamalaki ang kabilang panig, humahampas at naghamak, habang ang aking pamilya ay tahimik na nagtitiis. Nautal na nagsalita si Aling Rosario. Hindi posible, ngunit mahina na ang kanyang boses hanggang hindi na siya naniniwala sa kanyang sariling sinasabi. Hindi pinabayaang matapos ng aking tatay ang kanyang sinasabi. Inilabas niya ang pinakahuling papel mula sa pinakaloob ng folder. Ang papel na ito ay medyo mas matanda, namumukaw na ang gilid. Itinaas niya ito, ang mata ay nakatuon sa tatay ng asawa, ang boses ay bumaba ng mas mababa. Hindi pa tapos. Mayroon pa itong isa. Sa pagtingin pa lamang sa papel, agad na nagbago ang kulay ng tatay ng asawa. Dahan-dahan at malinaw na nagsalita ang aking tatay. Bawat salita ay parang martilyo sa gitna ng bakuran. Noong panahong iyon, nang kulang ng mabilis na puhunan ang kumpanya ninyo para tapunan ang isang short-term na utang, ako mismo ang tahimik na nagbayad ng palihim sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Ginawa ko ito para mapanatili ang pagpapahalaga ng aking magiging manugang. Inisip ko na kung ganoon ang ginagawa, ang aking anak ay hindi man lang masyadong pahirapan. Imposible. Halos ng sariling kusang lumabas mula sa tatay ng asawa, namumula ang mga mata. Hindi maaring totoo iyon. Agad na sumagot ang aking tatay. Hindi na kailangan ng pagdududa, nandito ang resibo. Ang tatanggap ng pera ay ang dating head accountant ng kumpanya ninyo, ang petsa, ang halaga, at ang tanggap na selyo kumpleto lahat. Kung kailangan na may harapin, handa akong maghintay. Malakas na inilagay ang papel sa mesa.
Naramdaman ko na lumambot ang aking mga paa, lahat ay lumabo sa harap ko. Kaya pala hindi lamang nagtiis ang aking mga magulang para sa akin, tahimik pa nilang tinugunan ang ilang pangangailangan ng pamilya na iyon na maging ako ay hindi alam. Naaalam nilang may problema ang kabilang panig, nakikita nila ang mga hindi ayos, ngunit nagtiis pa rin sila at tahimik na tumulong. Dahil lang sa natatakot silang pumasok ang kanilang anak sa pamilyang iyon na mahihirap ng mapaliwanag ng pamilya ng ina. Iningiyak ng lubos ang aking nanay, hindi na napigilang-pigilan pa. Ang boses niya ay walang magawa sa naitipon ng matagal na sakit. Lumingon ako at niyakap ang nanay habang dumadaan ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Ang sakit sa oras na iyon ay hindi na sakit dahil sa pagtataksil. Sakit na alam ko na ang aking mga magulang ay nag-akala ng sobra para sa akin, habang ako naman ay naive na, nag-iisip na lahat ng bagay ay karaniwang away ng manugang at biyenan. Si Aling Rosario ay biglang nagpadapa at yumakap sa aking mga paa, nanginginig na sigaw na halos wala ng boses. "Hailey, tulungan mo kami, isang beses lang, turing mo, sakin na naloloko, ng matanda, nagkamali na ako." Yumuko ako para tumingin sa kanya. Sa unang beses sa aking buhay, nakita ko ang babaeng iyon na ganoon kakaba, wala ng kabiglaan, wala ng kamangha-mangha, wala ng dating tikas na nakataas ang ulo sa lahat, isa lamang na taong natatakot na mawala ang lahat at kumakapit sa eksaktong taong dating tinapakan niya. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Noong isinumpa ninyo ang aking nanay bilang walang pinag-aralan, naisip ninyo ba na darating ang araw na ito? Binitaw ni Aling Rosario ang kanyang mga kamay, dahan-dahang lumubog sa lupa tulad ng isang taong nawalan ng kaluluwa. Inisip ko na sapat na ang lahat ng iyon, na nailabas na ang lahat, nabunyag ang lahat, nasaktan ang sapat. Ngunit hindi nang inihahanda ng makisamahan ang tatay ng asawa para masakay sa kotse. Biglang lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay may kakaibang bagay, sabay na makapangyarihan at walang kakayahan, puno ng sisi, ngunit nagtuturo pa rin. Paos ang boses na parang pinipiga ng isang tao mula sa loob ng kanyang lalamunan. Kung noon ay pumirma ka ng mga papeles, ngayon ay lahat na tayo ay nakaligtas. Isang pangungusap lamang ngunit parang may sumuntok sa aking dibdib. Hindi uri ng pananakit na nagpuputol-putol, isang malamig na lungkot na dahan-dahanang kumakalat. Tumingin ako sa kanya at wala na akong galit, ni hindi na gusto pang makipagtalo, nakita ko lamang ng malinaw ang isang bagay. Hanggang sa huling minuto ay hindi pa rin niya naiisip na nagkamali siya. Sa isipan niya, ako pa rin ang babaeng hindi marunong sumunod, ang piyesang ayaw lumakad sa tamang direksyon na inihanda para dito. Hindi ako nagsalita. May ilang taong nabubuhay sa loob ng kanilang sariling katwiran sa buong buhay nila, kahit dagdagan mo pa ng libo pang salita, hindi sila maiintindihan. At marahil, hindi na rin kailangan pang maunawaan pa nila ako. Dahan-dahan na lumayo ang kotse, kasama ang lahat ng ingay, lahat ng pakana, lahat ng pagkunwari ng pamilyang dating tinatawag ko na pamilya ng asawa. Unti-unting naging tahimik ang bakuran, dumaan ang hangin, nagdala ng isang kakaibang pakiramdam ng kawalan, hindi ganap na kaginhawahan, kundi isang katahimikan, pagkatapos ng pagkawasak ng lahat sa pinakadulo. Pagkatapos ng araw na iyon, patuloy na nagpadala ng mensahe si Harold. Sa una ay humihingi ng pakikipagkita, pagkatapos ay humihingi ng pag-uusap, pagkatapos ay humihingi ng isang pagkakataon. May mga mensaheng ilang pahina ang haba, puno ng mga salitang, "Nagkamali na ako, nawala na ang lahat. Ikaw na lamang ang natitira sa akin." Binabasa ko ngunit hindi sumasagot, hindi dahil nagagalit pa ako, dahil wala na akong dapat sabihin pa. Sa huli ay isang beses lamang ako sumagot, isang pangungusap lamang. "Hindi mo nawala ang lahat ngayon, nawala mo ito nang pinili mong tumahimik nang pinakakailangan mo ako." Pagkatapos noon ay pina-off ko ang telepono. Nag-file ako ng annulment. Sa pagkakataong ito ay walang luha, walang pag-aalangan, walang tanong na bakit. Ang lahat ay malinaw na hanggang sa wala ng dahilan para mapigilan pa. Tinanggap ng abogado ang mga papeles, isinama ko ang lahat ng katibayan mula sa mga financial document, mga pahayag,
hanggang sa recordings na nakolekta ng grupo ng investigasyon. Pumirma ako ng mahinahon. Tulad ng naglalagay ng mabigat na pasanghawak ng napakatagal, ilang beses pa ring dumating si Aling Rosario. Pagkatapos noon, hindi na may dating kayabangan, wala na ang mga matutulis na salita. Nakatayo siya sa labas ng gate at tinatawag ang aking nanay ng pababa ang boses, humihingi ng pagkakataon na makapag-usap para makahiling ng kapatawaran. Ngunit hindi lumabas ang aking nanay. Nakatayo lamang siya sa loob ng bahay at nagsalita ng palayo. May ilang salita na kapag binitawan na, hindi na makababalik. Hindi malaki ang sinabi ngunit sapat para ang nakatayo sa labas ng gate ay matagal na manahimik at sa huli ay lumiko siya. Iyon at ang mga susunod pang beses hindi namin siya pinaharap ng aking nanay. Hindi dahil sa pagkapuot dahil may ilang sugat na kahit humingi ng kapatawaran ng gaano karami, hindi magiging katulad ng hindi pa nangyari. Ang kumpanya ng asawa ay napagbawalang mag-operate, ang mga maling gawain ay unti-unting nabunyag. Ang mga taong nakatingin mula sa labas ay nagsasabing sila ay bumagsak sa loob lamang ng 30 minuto. Ngunit alam ko hindi sila nagsimulang bumagsak ng araw na iyon. Matagal na silang nangagawa ng di tama sa loob na parang nangagaling na sila noon. Noong tanghalian lang ng muling pagtatagpo ang lahat ay sabay na bumagsak. Isang hapon, humingi ng pakikipagkita si Mang Tony Reyes. Naglagay siya sa harap ko ng isang bagong kontrata, hindi uri ng pagbabalik ng utang, hindi tulong. Tumingin siya sa akin. Mahinahon ang boses. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito dahil sa lumang pangako. Gusto kong makipagtulungan sa isang taong karapat-dapat, hindi agad sumagot. Tiningnan ko ang kontrata pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto ko na kailangan ko ng isang katahimikan, hindi para magtago, kundi para maisaayos muli ang aking sarili. Gusto kong isama ang aking mga magulang sa isang lugar na malayo para hindi na mabigla ang aking nanay sa tuwing naalala ang mga insulto noong araw na iyon. Para hindi na kailangang tahimik na magtiis ang aking tatay nang nag-iisang nag-iingat ng lahat sa isang lumang folder. Kailangan ko ng oras para gumaling. Kalooban. May ilang sugat na hindi nakikita ng mata ngunit matagal na kumakatal sa kalooban. Nang gabing iyon, nag-isa akong umupo at naalala ang lahat ng mga sandali. Mula sa tanghalian ng muling pagtatagpo, na tila karaniwan hanggang sa hampas na ginawa ko, hanggang sa sunod-sunod na pagbagsak pagkatapos nito. Naisip ko na ang hampas na iyon ang pinakamalakas na bagay na nagawa ko sa aking buhay, ngunit hindi iyon ang totoo. Ang pinakamalakas na hampas ay nang naglakas loob akong tumayo, nang tuwid, hindi yumuko, hindi natakot, at pinili ang panig ng aking mga magulang. May ilang pamilya na nadudurog hindi dahil sila ay nasaktan, kundi dahil nabuhay sila ng plastik ng napakatagal hanggang sa nakalimutan na nila kung ano ang tunay. At ako, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa tanghalian ng muling pagtatagpo noong araw na iyon, hindi ako nawalan ng isang pamilya. Iniwan ko lamang ang isang lugar na hindi ko talagang pag-aari. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakatagal, naramdaman ko muli na ako ay maaaring maging aking sarili,